Talo na nga ba si Sukuna? O baka isang patikim lamang ito para ma-excite tayong lahat? Dahil nagtatapos ang chapter na hindi pa completely patay si Sukuna. At alam naman natin na tinatapos talaga ni Gojo ang buhay ng nakakalaban niya. Subalit bibigyan tayo ni Gigi Akutami ng biglaang break upang tatanim talaga sa utak natin kung ano ang mga posibleng mangyari sa next chapter. Sa chapter na ito ay masasaksihan natin kung paano giniba ni Gojo ang King of Curses gamit ang Hollow Purple technique with a twist sa sobrang talino ng the strongest sorcerer Papa Gojo Satoru na in 1,000 years ay first time nakaramdam si Sukuna ng nervyos kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakitang patuloy pa rin dinudurog ng maximum output curse technique laps si Agito sa itaas ng building habang si Gojo ay ginagamit ang reverse curse technique upang pagalingin ang naputol niyang braso. Bago natin simulan ay tandaan natin ang structure ng building dahil may contribution yung building kung bakit napakaganda ng laban na ito na masasabi mong napaka-genius ni Gojo. Nandito si Agito sa itaas at sina Mahoraga, Sukuna at Gojo ay nandito ngayon sa ibaba ng gusali. Sa sumunod na panel ay makikitang bumalik na sa dati ang naputol na braso ni Gojo na parang ramdam nito ang pagkasabik kung sino ang isusunod niyang dudurugin. Sinabi ng narrator na bumalik na ang lakas ni Gojo dahil sa dalawang Black Flash na ginawa niya sa huling laban. At sa tingin ko mga lods, ang pangalawang Black Flash ay yung suntok niya kay Agito dahil makikitang lumabas talaga yung spark ng Black Flash sa sobrang lakas ng suntok. Habang ang King of Curses na si Ryumin Sukuna ay first time in 1,000 years nakaramdam ng nervyos kay Gojo. Well, ikaw ba na may pinagtutulungan na ng tatlong malakas na nilalang? Isang Divine General na kayang mag-adapt sa kahit anong phenomena at Noe Totality na may ability ng tatlong Shikigami at ang King of Curses na si Sukuna. Subalit ngayon, si Gojo Satoru ay makikitang sabik na dumurog ulit ng kalaban kaya makakaramdam ka talaga ng takot. Ang sumunod na panel ay nagpakawala na naman ng ikatlong Black Flash si Gojo kay Mahoraga. Subalit nagulat nga dito si Mahoraga at Sukuna dahil napakabilis nakalipat ng posisyon si Gojo doon kay Sukuna. Sinubukan ni Sukuna na suntukin si Gojo, subalit sinalo lang ito at pagkatapos binali ang kamay ni Sukuna at inihagis ito ni Gojo kay Mahoraga. At makikita dito mga lods na nakangiti lamang si Gojo habang ginagawa niya ito. At si Sukuna ay ramdam talaga yung takot niya kay Gojo. At dito'y bigla na namang nagpakawala si Gojo ng isa pang matinding Black Flash sa ika-4 na pagkakataon. Kaya kaagad dumepensa si Mahoraga upang protektahan si Sukuna. Ngunit tumagos nga si Mahoraga sa loob ng building sa sobrang lakas ng Black Flash ni Gojo mga lods. Makikitang nakatayo si Gojo sa nabutas na building at dito'y biglang binanggit ni Gojo ang enchantment words at ito nga yung Face, Haramitsu at Pillar of Light upang palakasin na naman ang kanyang bumaba na curse technique output. Dahil sa tuwing binabanggit ito ni Gojo mga lods, ito yung sign na papataasin niya yung output ng curse technique. Katulad sa past chapter, bago niya ginawa ang reverse curse technique ay binanggit niya muna ang enchantment words since bumaba ang output ng healing process ni Gojo. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Sinabi ng narrator na nagsimula ang cursed energy na umaagos palabas sa isang sorcerer bago ina-activate ang cursed technique. Katulad sa nangyayaring Shorehead effect ng domain expansion na may palaging malaking hakbang bago ito magsisimula. However, unlike Gojo Satoru, the strongest sorcerer na isang mahusay sa paggamit ng cursed energy consumption ay hindi ito kailangan. Kaya napaka-obvious na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon ni Gojo ay simple lang para sa kanya na pakawalan ang Hollow Purple technique. At base sa incantation at bigat ng cursed energy na binigkas ni Gojo, which is ang tatlong enchantment words, ay napagtanto ni Sukuna base sa nakita niya kay Gojo ay ang cursed technique Reversal Red.
Kaya naisipan ni Sukuna na gagawin niyang tangke si Mahoraga upang ma-adapt neto ang Reversal Red for reassurance of Gojo's limitless. However, hindi naman nagkamali si Sukuna ng judgment dahil biglang nag-activate si Gojo ng curse technique Reversal Red, subalit instead na patamaan si Mahoraga ay biglang ipinuntirya ni Gojo ang red doon sa itaas upang patamaan ang blue kung saan hanggang ngayon ay dinudurog pa rin si Agito. Kaya biglang nagulat si Sukuna mga lods nang nakita niya ang plano ni Gojo na pagbanggain ang Reversal Red at Lapse Blue. Kung kaya hindi napigilan ni Sukuna na mapasigaw sa pangalan ni Mahoraga sa sobrang nervyos na magkaroon ulit ng Hollow Purple. Dahil once mag-clash ang dalawang curse technique between Lapse Blue and Reversal Red ay magkakaroon ng imaginary mass na kayang burahin ang lahat ng nasa landas nito. Kaya yung ex nyo mga lods, gamitan nyo ng Hollow Purple para mabura sa isipan nyo. Kaya dito'y mabilis na umakyat sa itaas ng building si Mahoraga upang sundin ang utos ni Sukuna na pigilan ang dalawang curse technique na magbanggaan. Kaya sa moment na ito, ang tumatakbo sa utak ni Mahoraga ay ang sarili lamang niyang diskarte upang punan ang utos ni Sukuna. At dito'y makikitang kaagad na karating si Mahoraga sa itaas ng building papunta sa blue upang ganap itong burahin since hindi siya apektado sa blue dahil sa adaptation. Habang si Gojo ay mabilis na sinundan si Mahoraga at makikitang ang red na pinakawalan ni Gojo ay napakabagal ng transition papunta sa blue. Since hindi ito humihinto kung wala itong matamaan similar sa nangyari noong umikot ito sa buong building bago natamaan si Sukuna at nagkaroon ng malakas na pagsabog. At dito mo talaga masasabi na napaka-genius ni Gojo mga lods dahil ginamit niya ang attraction ng blue upang mabilis siyang makarating sa harap ni Mahoraga since nakakapili kung sino ang i-attract ng blue at hindi apektado dito si Mahoraga dahil sa adaptation which is nagbabackfire ngayon kay Mahoraga ang sitwasyon na ito. Kaya makikitang biglang napunta si Gojo sa gitna ng blue at ni Mahoraga upang magpakawala ng matinding suntok at mabilis nag-cover up si Mahoraga para hindi matamaan. Subalit wasak ang depensa ni Mahoraga dahil sa uppercut ni Gojo. Habang si Sukuna ay biglang lumabas sa shadow ni Mahoraga upang mag-unleash ng Piercing Blood para i-stimulate ang red at sumabog ito bago magkaroon ng banggaan sa pagitan ng blue at red. At ito talaga yung hinintay ko sa full chapter to confirm kung Piercing Blood ba talaga yung ginamit ni Sukuna o isang tubig from Max Elephant. Subalit Piercing Blood talaga yung ginamit ni Sukuna mga lods. Well, hindi ako nagtataka kung kayang gawin ni Sukuna ang Piercing Blood dahil in the first place nagawa niyang gamitin ang tubig ng Max Elephant gamit ang Piercing Blood post. At hindi lang naman unang beses na nasurpresa tayo sa kakayahan ng King of Curses noong nasaksihan natin na kaya din niyang gawin ang curse technique ni Jogo, which is ang paglalaro ng apoy. At dito'y makikitang mabilis na nakapunta si Gojo sa tabi ni Sukuna upang pigilan ito. Kaya kaagad niyang sinuntok ang Piercing Blood post ni Sukuna, subalit huli na nga ang lahat dahil na-release na ito ni Sukuna. At makikita mo talaga sa mukha ni Gojo na nakangiti na parang hindi talaga siya nauubusan ng backup. Habang si Sukuna ay nakuha pang mag-trash talk na sinabing napakabagal daw ni Gojo. Samantalang si Gojo ay kalmado lamang at hindi nababahala sa Piercing Blood ni Sukuna na papalapit ng tumama sa Reversal Red. At dito'y bigla na namang binigas ni Gojo ang enchantment words na wika pa nito, Face, Twilight, the Eye of Wisdom. Habang si Sukuna ay gulat na realize niya na binigas neto ang enchantment words para sa blue upang palakasin in a short period of time. At dito'y makikitang ang Piercing Blood ni Sukuna na instead na tumama sa red ay biglang lumiko papunta sa blue dahil na-restore ang output ng blue pagkatapos binigas ni Gojo ang enchantment words. Kaya nagkaroon ng attraction sa pagitan ng blue at ng Piercing Blood. Kaya makikitang nilamon lamang ng blue ang Piercing Blood ni Sukuna na ikinagulat talaga niya dahil hindi siya makapaniwalang sa ganitong sitwasyon in a clutch time ay makakaisip pa si Gojo ng paraan kung paano perfect mag-collide ang Lapse Blue at ang Reversal Red. At hindi pa tapos si Gojo mga lods dahil nagbanggit na naman ng enchantment words upang palakasin ang Hollow Purple na sinabing 9 ropes, Polaris Light, Crow and Shomyo, and the gap between within and without, na makikitang ang dalawang maliit na bagay sa itaas ni Gojo, Sukuna at Mahoraga ay magbabanggaan na.
habang si Yuta ay humingi ng sorry kay Kusakabe dahil kung tinuloy niyang lumabas ay magiging pabigat lang pala siya at hindi ito ngayon magagawa ni Gojo, which is ang pag-collide ng blue at red upang makagawa ng Hollow Purple na kayang bumura sa kahit anong bagay. And the strongest sorcerer Gojo Satoru said, "Hollow Technique Purple." Na makikitang nakangiti si Gojo mga lods habang ina-activate ang Hollow Purple at si Sukuna at Mahoraga ay parang nawalan ng pag-asa dahil nagawa silang ma-checkmate ni Gojo by clashing the blue and red. Pagkatapos ay dito na nagsimulang binura ng Hollow Purple ang lahat ng nasa paligid nito at medyo naiiba ngayon sa nakasanayan ng Hollow Purple ni Gojo dahil ang laki nito ay napaka-massive to the point na mas malaki pa ito sa naglalakihang building na makikitang nilamon ng dalawang naglalakihang building sa laki ng saklaw ng Hollow Purple at hindi pa kasama ang impact nito. Habang ang will ni Mahoraga mga lods ay makikitang tumilapon at unti-unting nabubura dahil sa effect ng Hollow Purple. Matapos ang matinding banggaan ng blue at red ay muling nagmarka sa buong Shinjuku ang damage na ginawa ng Hollow Purple ni Gojo at makikitang nabura ang lahat ng mga gusali sa paligid matapos maganap ang matinding distraction. Pagkatapos ipinakita ang dalawang paa at dito'y makikitang nagawang makaligtas ni Sukuna sa napaka-destructive na final blow ni Gojo. Subalit hindi nga maiguhit sa tindi ng pinsalang natanggap nito at naputol pa ang braso ni Sukuna. Well, I think ang naputol na braso ni Sukuna ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa napaka-destructive na Hollow Purple. Sinabi ni Gojo kay Sukuna na ang unlimited purple na ginawa niya ay walang specific na target na kahit siya ay tinamaan. Subalit sigurado siyang ang lakas nito ay sapat na upang magkaroon ng kakaibang damage na sa tingin niya na ang kanyang cursed energy ay napakalawak talaga sa sobrang laki. Kaya tatapusin nila ito ng maayos dahil alam naman natin na tinatapos talaga ni Gojo ang kanyang mga nakakalaban matapos niya itong talunin at hindi niya ito iiwan na buhay. Lalo na't napaka-threaten ni Sukuna like Geto Suguro na pinatay talaga niya kahit best friend niya. Dagdag pa ni Gojo na hindi ba daw naisip ni Sukuna na minaigi niya talagang wasakin ang lahat at ito yung plano niya sa simula pa lamang. Kaya napasabi si Gojo na first time daw niyang pinasabog ang kanyang sarili. Habang makikitang ang kalahating mukha ni Gojo na na-damage ay ginagamitan niya ng reverse curse technique. Habang si Kusakabe ay napasabing bumalik na ang output ng reverse curse technique ni Gojo sa pamamagitan ng huling black flash na ginawa nito sa laban. At si Sukuna ay bumaba ang healing process na walang Mahoraga na nagsisilbing tangke. Habang si Yuji napasabing, so ang ibig sabihin ba nito? Sagot naman ni Kusakabe, yeah, panalo na si Gojo. Well, I smell something of this ending mga lords, na tinapos yung isang chapter na hindi pa totally defeated si Sukuna at yung judgment ni Kusakabe na panalo na si Gojo ay napaka-advance lang talaga. Unlike kung yung narrator ang nagsabi na natalo na si Sukuna at alam naman natin na King of Curses ang kalaban ni Gojo at napaka-antagonist nito kung paano ito mag-isip at hindi man lang ipinakita kung ano ang naging plano ni Sukuna, Kenjaku at Uraome bago nagsimula ang laban. At sinabi pa ni Kusakabe na nag-aantay lang si Uraome sa labas at hindi nila alam kung ano ang mga pinaplano nito. At kung traidoran lang ang ating pag-uusapan ay hindi natin alam kung ano ang second move ni Kenjaku. Since alam naman natin na napakatalas din mag-isip at magplano at kung paano gumagawa ng mga hakbang. Kaya nga niya nagawang maisil si Gojo dahil ginamit nito ang emotion in just a 10 seconds lamang. Well, sa tingin ko, gagawa ako ng prediction kung ano ang mga posibleng mangyayari sa next chapter dahil break next week.